Ouch, I hate you. Duro ni Jezabel sa kawali gamit ang sandok. Ang sakit na kasi ng kamay niya kung saan tumama ang tumatalsik na mantika. Tiyak na mag-iiwan iyon ng piklat sa braso niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kawali habang itinatakip ang malapad na pinggan sa mukha. Hindi dapat madumihan ang mukha niya at ganda na nga lang ang mayroon siya. Tinakpan ni Nida ang sariling bibig upang hindi makalikha ng ingay nang makita ang hinangong itlog ng dalaga. Sunog iyon at sobrang mamantika ni Zumpa niya ang nasa plato at tingin niya kahit aso ay hindi kakainin iyon. Napabuntong hininga si Jezabel nang makita ang niluto. Pero kahit palpak ang gawa ay proud pa rin siya sa sarili. Muli siyang tumingin sa kabinet at noodos naman ang hinanap. Napangiti siya nang makitang very easy sundin ang instruction. Lalagyan niya lang ng water at tiyak na hindi masusunog iyon. Napasimangot si Nida at mukhang nakagawa na ng tamang pagkain ang dalaga. Hindi na rin ito napapaso at tantyado ang oras ng luto. Hindi na nga ito umalis sa harap ng kalan at panay ang tingin sa suot na relo dahil inorasan ang niluluto. Perfect! Tuwang-tuwa na pumalakpak si Jezabel nang makitang tama ang ginawa. Agad niyang isinalin ang noodles sa mangkok at inihain para sa sarili. Okay na ito at panlaman na sa tiyan. Bawi na lang siya ng kain bukas ng umaga. Alam niyang hanggang dinner ay nasa labas sina Tyrone kasama pa rin si Emily. Tiyak rin na hindi siya idadamay ng katulong sa ilulutong pagkain ng mga ito. Ayaw niyang gamitin ang card na bigay ni Tyrone. Alam niyang limited lang ang laman yon. Save niya iyon kapag kailangan na niya. Dapat siyang magtipid mula ngayon at ayaw niyang mamalimos sa kalye kapag umalis sa poder ng binata. Pagkatapos kumain ay sinadya niyang iwan ang kala. Garitin na rin niya iyon sa katulong na feeling amo pa kay sa kanya. Inis na hinabol ni Nida ang dalaga nang makita ang kalat sa kusina. Hoy, ang kalat mo ay huwag mong iwan. Nakangiting nilingon ni Jezabel ang katulong. Hoy Karin, kung ayaw mong iligpit din hintayin mo si Tyrone ang dumating at maglinis niyan. Nanlaki ang mga mata ni Nida maging ang butas ng mga ilong. Hindi makapaniwalang maisip iyon ng babae. Ang akala niya ay mahina na ito dahil naglakad loob na magluto ng makain ito, katuwa at maging ang sunog na itlog ay kinain sa sobrang gutom siguro. Napahawak si Jezabel sa tiyan at biglang kumulo iyon. Nagmamadali na siyang umakyat sa hagdan at tinungo ang silid. Hindi sanay ang tiyan sa ganoong pagkain kaya halos inilabas din niya ang kinain. Tyrone, hindi mo ba gusto ang pagkaing order ko? Tanong ni Emily sa binata. Napatingin si Tyrone sa cellphone niya. Dalawa ang tinitingnan niya, ang oras at ang message na darating kapag ginamit ang card niyang ibinigay kay Jezabel. Inaalala mo ba si Jezabel na baka hindi pa kumakain? Tanong muli ni Emily at nahulaan ang iniisip ng binata. Natanggap niya ang message ni Nida kasama ang video. Hindi pa nga lang niya napapanood. Go ahead and eat your food. Malayong sagot ni Tyrone sa dalaga at tinawag ang waitress. Prepare this food for takeout. Kausap niya sa babaeng lumapit sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Emily sa pork at hindi natuwa sa narinig, siya ang kasama pero si Jezabel pa rin ang nasa isipan. Hindi man lang nito nagalaw ang pagkain at pinabalot din sa staff. Binitawan niya ang kutsara at nawalan na siya ng ganang kumain. May sakit si Jezabel at kailangan niya ako. Tinawagan ko na ang kaibigan mo upang samahan ka kung saan mo gustong pumunta after ng pagkain mo dito. Salamat pero wala na akong ganang kumain. Hindi na niya itinago ang iritasyong nadarama. Hinihintay niyang umupo muli ang binata at sabayan na siyang kumain, ngunit hindi nangyari. Ang pumalit sa upuan nito ay si Dory na siyang kaibigan niyang tinawagan ni Tyrone. Mabuti at nasa malapit lang ito kaya nakarating agad. Tyrone, bakit hindi mo muna tapusin ang pagkain bago umalis? Tanong ni Dory sa binata at naawa sa panlulumo ng kaibigang si Emily. I have an urgent meeting kaya ikaw na ang bahala sa kaibigan mo. Inilabas ni Tyrone ang isang card at ibinigay kay Dory. Use this for shopping at ikaw na bahala kay Emily. Tyrone, kahit ang pagkain lang. Huwag mong alalahanin si Jezabel dahil ipinagluto siya ni Nida. Pigil ni Emily sa binata at sinabayan ng tayo. Kilala ko si Jezabel, hindi niya kakainin ang luto sa ganitong mood niya. Please understand, higit na nakakaunawa ka sa sitwasyon ngayon. May kasamang pakiusap ni Tyrone sa dalaga.
Inis na nagyuko na lamang ng ulo si Emily at ayaw niyang nakita ng binata na kabaliktaran ang inaasahan nito sa kanya. Ang tingin sa kanya ay santa na kayang magpaubaya at maunawain sa lahat ng oras. Kung alam lang nito, kulang na lang ay ipakulam niya si Jezabel upang mawala na ito sa landas niya. Inis na tinabig niya ang table napkin na nakapatong sa taas ng lamesa nang wala na si Tyrone. Tama na at gutom ako kakamadali na pumunta dito. Awat ni Dory sa kaibigan. Bumuntong hininga si Emily, tama ang kaibigan. Kahit magwala pa siya doon ay hindi babalik si Tyrone. Huwag ka nang malungkot at paka-stress. Tara mag-shopping after kumain. Ubusin natin ang laman ng credit card na ito. Kumindat si Dory sa kaibigan. Nagmadali nang tinapos ni Emily ang pagkain. Tinawagan niya rin ang nurse na kaibigang si Bibang at may bago siyang plano laban kay Jezabel. Tinawagan ko na rin si Lori, ani Dory. Lalong napangiti si Emily. Si Lori ay pinsan ni Dory at hindi iyon alam ni Jezabel. Nagulat si Jezabel nang magisnan si Tyrone at may inaayos sa bedside table niya. Biglang kumalam ang sikmura niya nang maamoy ang pagkain. Nagtatakang napatingin siya sa orasan. Wala pang isang oras mula nang natulog siya. Ginusot niya ang mga mata at baka namamalikmata lamang siya na nasa silid niya si Tyrone. Masakit ba ang mga mata mo? Nag-aalalang tanong ni Tyrone sa dalaga. Napamulagat siya nang marinig ang tinig ng binata. Akala niya ay naghahalusinate lang siya dahil gutom. Nakahinga ng maluwag si Tyrone nang mapansin na okay lang ang dalaga at natulala na sa kanya. Bumili ako ng paborito mong pagkain, Com. Inalalayan niya itong makabangon. Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang sarili na matuwa. Naiiyak din siya. Ang buong akala niya ay hindi na siya inaalala ng binata. Ayusin mo na ang sarili mo at baka biglang tumawag si Lolo. Ano na lang ang isipin niya kapag nakita ka sa video call na nangangayat. Biglang nalunok niya ang mapait na laway nang marinig ang dahilan ng binata, kaya siya pinapakain. Ang akala naman niya ay nag-aalala ito sa kalusugan niya. Inaalala lang pala ang sasabihin ng abuelo nito at ng iba pang taong makakita sa kanya. Hindi na siya nag-inarte pa at talagang gutom siya. Lalo siyang ginutom sa kinain niya kanina. Kailangan niyang tuparin ang pangako sa sarili niya na maging matatag at hindi patalo sa emosyon. Mabilis niyang kinuha ang pagkain at walang salitang kinain iyon. Bakit hindi mo ginamit ang card if you nag-order ng gusto mong pagkain? Tumigil siya sa pagsubo at sandaling sinulyapan si Tyrone. Sayang ang pera. Dumilim ang anyo ni Tyrone at hindi nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Alam mong mas mahalaga ang kalusugan kaysa pera, Jezabel. Hindi na siya sumagot sa binata. Nagpatuloy siya sa pagkain. Nagulat na lang siya nang biglang agawin ng binata ang gamit niyang kutsara at sumubo ng pagkain. Napalunok siya ng sariling lawaya habang pinapanood ang bawat lapat ng kutsard sa labi nito. Sunod-sunod kasi ang ginawa nitong subo na para bang takot maubusan ng pagkain. Napawaang na lang ang bibig niya nang matapos mapuno ang bibig ay hinarap naman ang laptop nito na kanina pa nakabukas. Kailangan pa ba kitang subuan? Aroganting tanong ni Tyrone sa dalaga habang narinatiling nakatutok ang tingin sa screen ng laptop. Wala sa sariling sumubo siya muli ng pagkain gamit pa rin ang kutsara na ginamit din ni Tyrone. Muntik pa siyang nabulunan at mabilis siyang inabutan ng tubig ng binata. Thank you, anya matapod makainom ng tubig at naalis ang bara sa lalamunan. Slow down, order pa ako ng pagkain kung kulangin. Lihim siyang napangiti at kinilig na naman ang tanga niyang puso. Bakit naman kasi ganito ang binata? Napabuntong hininga siya at itinuon na lang ang tingin sa pagkain. Si Tyrone kasi ay abala na ito sa kausap nito mula sa Zoom meeting. Alam niyang nakikita siya ng mga board member dahil nasa likod siya ni Tyrone. Tuwing aangat siya ng tingin ay nahuhuli niyang nakatingin sa kanya ang ilan sa mga naroon. Marahil ay curious kung sino siya kasama ng tsihi sa iisang silid. Matipid siyang gumanti ng ngiti sa isang lalaking mukhang kaidaran lang ni Tyrone. Tumikim si Tyrone at mabilis na inilihis ang kamera palayo kay Jezabel nang mahuli ang kakaibang tingin ng isa sa bagong board member ng kumpanya nila. Anak ito ng isa sa stockholders nila. Naka-headset siya, kaya hindi naririnig ni Jezabel ang nasa kabilang linya. Sandoval, siya ba ang kapatid mo? Nakangiting tanong ni Martin kay Tyrone.
Hindi siya kasama ang proposal na kailangan mong discuss ngayon sa meeting. Pilit na umiti si Martin, kahit na-offend sa kaarogantihan ng kanilang si. Dapat ay kaharap nila ito ngayon, ngunit mukhang may emergency sa bahay nito, at sa Zoom na lang nakipag-communicate sa kanila. Pagtingin niya sa mga naroon ay halatang pinipigilan ang matawa o mapangiti dahil sa sinabi ni Tyrone. Hindi naintindihan ni Jezabel ang ginagawa ng binata sa harap ng laptop at mukhang hindi ito natutuwa sa kausap. Hindi niya rin naubos ang pagkain dahil ang dami niyon. Bumaba na siya ng kama at pumasok sa banyo upang mag-toothbrush. Pagbalik niya ay wala na si Tyrone at malinis na rin ang lamesa. Tiyak na pumasok ito sa library upang doon gawin ang inuwing trabaho. Tinawagan niya si Jason at kinamusta gamit ang bagong cellphone na gamit niya lang para sa kaibigan. Ayaw niyang gamitin ang lumand cellphone at baka kung anong virus ang inilagay na doon nila Emily nang makuha sa kanya. Ayos ka lang ba? Gusto mo sunduin na kita dyan? Napangiti si Jezabel nang marinig ang nag-aalalang tinig ni Jason. Bakit kasi pareho silang ipinanganak na mahirap? Well, maayos naman ang buhay niya noong nabubuhay pa ang mga magulang. Ngunit biglang nalugi ang maliit na negosyo ng ama niya. Mula noon ay nagkandaletse na ang buhay nilang mag-anak hanggang mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Ayos lang ako, may pabor sana akong hingin sa iyo para bukas. Basta walang involved na pera, I'm in. Pabirong sagot ni Jason. Pumalatak si Jezabel bago sinabi sa kaibigan ang plano bukas. Hindi niya nakikita ang mukha ng kaibigan pero alam niyang napangisi ito. Mabuti na lang talaga at may totoo siyang kaibigan na tulad ng binata. Kinabukasan, maganda ang gising ni Jezabel at babalik na siya sa eskwela. Pagdulog niya sa dining room ay naroon na sina Emily at Tyrone. Mukhang maganda ang gising mo dahil ba makita mong muli si Jason at iba no pang kaibigan. Nakangiting puna ni Emily kay Jezabel. Nakangiting umupo na si Jezabel sa upuang nakaharap kay Emily. Hindi ka ba nagsasawa sa pagbantay sa bawat kilos ko? Naitikom ni Emily ang bibigat na pahiya sa sinabi ng babae. Pagtingin niya kay Tyrone ay mukhang normal na lang dito ang marinig ang iringan nila ni Jezabel. Pansin ko lang din, alam na alam mo ang feelings ko. Yung totoo, kamag-anak mo ba ang mga witch? Yud Emily, nasa harapan tayo ng pagkain. Malamig na sita ni Tyrone sa dalaga. Inis na ibinaba ni Emily ang kamay na nakaduro kay Jezabel at humingi ng tawad kay Tyrone. Sorry, wala akong ibang ibig sabihin sa pagpuna ko sa kanya. Napairap si Jezabel at dumampot ba ng bread upang lagyan ng palaman na gusto niya. Egg and ham sa sliced bread ay okay na siya. Pupunta ako sa university mamaya at kinuha akong guest sa gaganaping sport fest. Maihalong kaya ba ang anya? I see, sana ay wala lang gagawin na ikasira ko doon. Pasaring niya kay Emily bago sumubo ng tinapay. Dating leader ng cheering squad si Emily sa naturang university at nakagraduate na doon 3 years ago. Sikat ito doon at hanga si Treyon sa babae dahil nakapagtapos ito sa sariling sikap. Kaya nga wala siyang laban sa babae kung ability ang pag-usapan at achievement. Pero doubt siya na nagtapos ito dahil sa talino nito at scholar. Naabutan niya sa university si Emily noon at talagang hindi na niya ito gusto sa unang kita pa lang niya. Doon din nagsimula na nagkita ito kay si Tyrone dahil hatid sundo siya noon ng binata. Natigil lamang ang ganoong routine nang mapunta na sa bahay ng binata ang babae at umamin siya ng damdamin para kay Tyrone. Noong una, ang akala niya ay ginagamit lang ni Tyrone si Emily upang tumigil siya sa kahibangan niya para dito. Hindi ba at ako ang dapat magsabi niyan sa iyo? Ngumiti si Emily sa dalaga. Nagkibit balikat lang si Jezabel at pasimpleng sinulyapan si Tyrone. Mukhang malalim ang iniisip nito at hindi naririnig ang iringan nila ni Emily. Ayaw niyang magtagal na kasalo si Emily kaya binitbit na niya ang isang tinapay at tumayo. Aalis na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tyrone at nagmamadali na siyang umalis. Tyrone, hindi ka pa tapos kumain. Pigil ni Emily nang tumayo na rin ang binata. Hindi nag-abalang lumingon si Jezabel kahit narinig niya ang sinabi ni Emily. Kung noon ay walang sawa na naglalambing siya kay Tyrone na ihatid siya sa school, ngayon ay hindi na. Tama na ang halos 2 taon na pamamalimos ng tunay na pagmamahal mula rito. Bago pa siya kalabas ng gate ay nagulat siya nang may bumusinang sasakyan sa garahe.
Naipadyak ni Emily ang kanang paa nang makitang sa pilitan na ipinasok ni Tyrone si Jezabel sa magarang kotse nito. Ang nakakainis pa ay gamit nito ang dating sasakyan na gusto niya sanang sakain din ngunit ayaw ni Tyrone. Tyrone, ano ba? Inis na iwinaksi niya ang kamay ng binata nang maipasok na siya nito sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang nakain nito at gusto na siyang ihatid sa school. Stop struggling. Pagalit na sita ni Tyrone sa dalaga bago isinara ang pinto at umikot siya sa kabilang side. Nakahinga ng maluwag si Jezabel nang makitang ang lumang sasakyan ang gamit ni Tyrone. Ayaw niya kasi kapag ang gamit ay ibang sasakyan kung saan sumasakay madalas si Emily. Ganoon siya ka-childish na hindi niya mabago kaya ang tingin pa rin sa kanya ni Tyrone ay bata o dalagita. Ubusin mo na ang pagkain mo. Utos ni Tyrone sa dalaga bago pinatakbo na ang sasakyan. Parang biglang sumarap ang pagkaing hawak niya at naubos niya agad iyon. Iba talaga ang vitamins na hatid ng presensya ng binata sa kanya. Makamove on din ako sa kahibangan kong ito, bulong niya sa sarili at mabilis na iniwas ang tingin sa maskuladong braso ng binata. Kahit kasi nakasuot ito ng full sleeve ay bakat dahil nakaflex pa rin ang muscles nito. Kailan ang vacation ninyo? Gulat na napatingin siya sa binata at bigla na lang nitong naitanong ang bagay na iyon. Baka sa sunod na linggo. Hindi siya sigurado sa sagot niya kay Tyrone. Ang alam niya lang ay wala pang kumpanya na maaring mapasukan ng ilan sa kanila. Hahatiin kasi sila sa 3 grupo at hindi pa niya alam kung saan siya mapasama. Gusto niya sanang itanong sa binata kung bakit nito naitanong. Ngunit may kausap na ito sa cellphone at naka-headset ang huli. Pagkatigil ng sasakyan sa harap ng gate ay agad siyang lumabas. Salamat! Pasigaw na anya at hindi nag-abalang tingnan ang binata. Napabuntong hininga si Tyrone at hinintay na makapasok sa loob ng compound ang dalaga bago nagpa siyang ispark ang sasakyan sa parking area ng naturang university. Masayang sinalubong ni Lori si Jezabel sa hallway. I miss you, okay ka na ba? Gumanti siya ng yakap sa babae at mumiti. Yes, I'm so happy at hinatid ako ni Tyrone. Really? Tumikwas ang kilay ni Lori at mukhang hindi naniniwala sa narinig. Yes, and he even kissed me. Kinikilig na pagsisinungaling niya. Sure siya na magsusumbong ito kay Emily. Alam din nitong hindi siya gumagawa ng kwento kapag ito ang kausap niya. Gosh, I'm so happy for you. Nagtatalon si Lori sa tuwa habang hawak sa kamay ang kaibigan. Pinigilan ni Jezabel ang mapaismid at nagkunwaring nahihiya. Huwag maingay at baka may ibang makarinig. Nakangising inakbayan ni Lori ang kaibigan. Halika na at malapit na oras ng klase natin. Nagpahila na siya kay Lori kahit ang totoo ay parang bigla siyang nangangati kapag nadaiti ang balat niya sa babae. Tulad ni Emily ay ang galing din magpanggap upang makuha ang loob ng isang tao. Pagkaupo nila sa kanilang upuan ay napansin niyang abala na sa pagtipa sa cellphone ang kaibigan. Alam niyang nagsusumbong na ito kay Emily at iyon naman ang gusto niya. Bago natapos ang oras ng klase ay pumasok ang Dian at may in-announce na magandang balita. Ladies and gentlemen, kompleto na ang kumpanyang papasukan ninyo as intern sa sunod na linggo. Ngayon pa lang ay binabati ko na kayo sa maging achievement ninyo and good luck. Nagpalakpakan ang lahat matapos magsalita ang Dian. Dugtong pa ng Dian ay personal na pumunta sa office nito ang mismong si Hugh upang i-invite ang kanilang batch na sa kumpanya nito mag-V. Hindi pa sinabi ang pangalan ng kumpanya at surprise umano. Malalaman lang nila sa mismong araw na papasok na sila. Natuwa si Lori at magkasama sila sa grupo at sa huling kumpanya pa sila napunta. Bida pa ng Dian ay ang si mismo pumili sa pangalan nila na papasok sa kumpanya nito as intern. Sir, bata pa po ba ang si? Kinikilig na tanong ni Lori sa Dian. Nang umiti ang Dian at mukhang kinikilig din ay nahulaan ni Jezabel na bata pa nga at gwapo ang naturang ihi ng kumpanya. Bakla kasi ang Dian nila at ganoon ang reaksyon kapag nakakita ng gwapo. Matapos ang klase ay niyaya na siya ni Lori na pumuntang court. May next subject pa sila pero gusto nitong puntahan na nila si Jason to support umano. Sumama na siya at gustong malaman kung ano ang mga gagawin. Alam niyang nasa school na rin ng ganitong oras si Emily. Ang ganda niya talaga at sexy. Mukhang naiinggit na naibulalas ni Lori nang i-announce ng MC ang panauhin ng mga ito na si Emily.
Sinamaan niya ng tingin si Lori kaya agad nabura ang ngiti sa labi. Alam nitong ayaw niyang pinupuri si Emily sa harapan niya. Totoong sexy nga si Emily at lamang sa kanya sa dibdib. Pero sa ganda, di hamak na mas pretty siya kaysa dito. Napasipol ang lahat ng pumunta sa gitna ng court si Emily. Maiksing short maong ang suot nito at crop top ang pang-itaas kaya labas na ang pusod. Halos makita na rin ang singit nito dahil sa sobrang iksing suot. Shameless! Naibulong ni Jezabel habang nakatingin kay Emily. Hey, wag kang maiingit sa katawan niya at mas maganda ka kaysa kanya. Pang-uto ni Lori kay Jezabel. Anong plan? Malamig niyang tanong kay Lori habang nanatili ang tingin kay Emily. Napangiti si Lori at bumulong sa kaibigan. Papasok ang team ni Jason mamaya sa flower room after ng laro. Ang kailangan mo lang gawin ay puntahan siya doon. Tiyak na susundan ka ni Emily at iyon ang kunin kong pagkakataon upang maipasok siya sa loob at ikaw ay lalabas din agad. Are you sure na hindi siya papalag kapag nakapasok na sa loob? Nag-aalin lang ang tanong ni Jezabel. May inilabas si Lori na nakapak na plastic at may parang polbos iyon na laman. Put this in your bag, iyan ang ipapatak mo sa inumin ng kasamahan ni Jason. Ako naman ang bahala sa inumin nila Emily at Jason. Kinindatan pa ni Lori ang kaibigan. Nakangising tumango si Jezabel sa kaibigan. May binili itong bottled water at pinatakan ng powder. Isa din sa mag-perform ng cheering squad ang kaibigan niya. Ngayon niya lang napagtantong idol ito si Emily. Here, ibigay mo ito mamaya kay Emily. Nakangiting ibinigay ni Lori ang bottled water kay Jezabel. At ito naman ay para kay Jason. Ibibigay mo rin ito mamaya sa kanya. Pinakatitigan ni Jezabel ang hawak ni Lori. Hindi nakaligtas sa matalas niyang paningin na magkaibang pulbos ang ipinatak nito sa inumin. Nilagyan pa nito ng tanda ang bottle na may gamot gamit ang maliit na sticker. Tinatawag na ako, ikaw na ang bahalang dumiskarte dyan. Nakangiting tumango si Jezabel. Good luck is my friend. Kumaway si Lori bago tuluyang tumalikod at pumunta sa gitna ng court upang sumayaw kasama ang team nito. Nagkapalitan ng tingin sina Jason at Jezabel kahit magkalayo ang pweseto at mumiti. Mabilis na inilipat ni Jezabel ang tanda na idinikit ni Lori sa bottled water. Matapos gawin iyon at binitbit niya ang inumin na para umano kay Jason at ang isa ay para sa kanya. Dumaan siya sa kinaupuan ni Dory at bumati rito. Kung nasaan si Emily ay naroon ito bilang alalay. Hey Jezabel, narito ka pala. Bati ni Dory sa dalaga. Laro ng kaibigan ko. Maiksi niyang tugon dito at napatingin sa inuming nasa harapan lang ng lamesa. Ang akala ko ay pinagbawalan ka na ni Tyrone na lumapit pa kay Jason. Tonong concern na tanong ni Dory. Hindi naman niya malalaman kung hindi kayo magsusumbong. Ngumiti siya kay Dory. Hindi naman ako madaldala tulad sa kaibigan mo. Makahulog ang tugon ni Dory. Para kanino pala iyang inuming dala mo? Napatingin si Jezabel sa hawak niyang bottled water. You want? Alok niya rito. Tamang-tama at bawal si Emily sa malamig na tubig, salamat. Walang pag-alinlang ang kinuha ng kusa ni Dory ang hawak ni Jezabel. Kung gusto mo ng malamig na tubig ay kuha ka lang. Alok na rin niya rito, thank you. Mabilis na kinuha ni si Jezabel ang ibinibigay ni Dory na inumin. Lihim na napangiti si Dory at nahulog sa patibong nila si Jezabel. Sa pagkakataong ito ay tiyak na magalit ng husto si Tyrone dito. Mauna na ako at hatiran ko rin ang inumin ang kaibigan ko. Salamat ulit dito, itinaas pa ni Jezabel ang hawak na bottled water na bigay ni Dory. Siniguro niyang marami ang nakakita na binigyan siya nito ng tubig. Lumapit si Emily sa kaibigan at nagpalitan ng makahulugang ngiti. Ito na ba? Pabulong niyang tanong sa kaibigan at kinuha ang bottled water na ibinibigay sa kanya ng kaibigan. Bigay ni Jezabel at para daw sa iyo. Nilakasan pa ni Dory ang boses upang malaman ng makakarinig na galing kay Jezabel ang tinig na inumin ni Emily. Inutusan muna ni Emily ang kaibigan na kuhanan ng larawan sina Jezabel at Jason bago ininom ang tubig. Mabilis na naipadala ng kaibigan ang larawan kay Tyrone. Alam niyang nasa loob pa ng university ang binata. Kung ano ang ginagawa dito ay hindi na niya inalam. Let's go, bago pa umipikto sa iyo ang nainom mo. Pabulong na aya ni Dory sa kaibigan.
Parating na sila, pabulong na ani Jason sa kaibigang si Jezabel. Mabilis na ininom ni Jezabel ang tubig na dala kanina. Ang bigay ni Dory ay nakuha na iyon ni Jason at naitapon. Jason, Jezabel, pwede niyo ba akong tulungan na madala si Emily sa klinik? Pakiusap ni Dory dadalawa. Ano ang nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Jezabel at nilapitan si Emily. Hindi ko rin alam pero bigla na lang siya nahilo matapos inumin ang tubig na bigay mo. Nag-aalala natura ni Dory. Jason, tulungan mo ako. Mukhang kabadong pakiusap ni Jezabel sa kaibigan. Mabilis na hinawakan ni Jason sa baywang si Emily upang inalalayan ito sa paglalakad. Si Jezabel ay nasa kabilang side at tinutulungan siya. Nang maipasok na si Emily sa loob ng klinik ay nagpaiwan si Dory sa labas. Tinawagan niya si Tyrone upang humingi ng tulong. Nangunot ang noo ni Tyrone nang hindi makita si Jezabel sa umpukan na naroon. Tiningnan niyang muli ang larawan ipinadala sa kanya ni Dory. Alam niyang doon lang iyon sa court, ngunit kahit si Jason ay hindi niya makita, pagtingin niya sa kabilang banda ay nakita niya si Lori na umiinom ng tubig. Lalapitan sana niya ito ngunit tumawag si Dory. Tyrone, tulungan mo ang kaibigan ko. What happened? Nasaan kayo? Nag-aalalang tanong ni Tyrone habang inililibot ang tingin sa paligid. Isa sa reason kung bakit siya naroon pa upang bantayan sana sina Emily at Jezabel na huwag gawa ng masama ang isa't isa. Ngunit mukhang huli nananan siya dahil naging abala sa pakipag-usap sa staff sa naturang university. Dito sa clinic. Bilisan mo at mukhang may ginagawa silang masama kay Emily sa loob. Gumaralgal pa ang tinig ni Dory. Nagmamadaling lumabas si Tyrone sa court at tinahak ang daan patungo sa klinik na naroon lang din sa loob ng university. Alam niyang walang nurse ngayon doon at naiwan kanina sa conference room. Naabutan niya sa labas ng klinik si Dory at halatang hindi pakali. Tyrone, mabuti naman at dumating ka na. Si Emily, nasa loob kasama sina Jason at Jezabel. Mukhang may inihalo si Jezabel sa tubig na ibinigay niya kay Emily at kasabwat niya ang lalaking iyon. Sumbong ni Dory. Galit na sinipa ni Tyrone ang pinto sa pag-aakalang nakalock iyon, kaya hindi nakapasok si Dory. Dahil sa ginawa niya ay halos masira ang pinto. Sandaling natigilan siya nang makitang si Jezabel ang nakahiga sa kama at hindi si Emily. Nagtatakang napatingin si Dory sa kaibigan na mukhang kabado nang magsalubong ang tingin nila. Nang mapatingin kay Jason ay kinabahan na rin siya, lalo na nang makitang mukhang nahihirapang huminga si Jezabel. Ano ang nangyari? Wala ka bang kakaibang nararamdaman? Pabulong na tanong ni Dory sa kaibigan habang hawak ito ang braso. Hay, hindi ko alam pero hindi ok si Jezabel. Kabado at pabulong ding sagot ni Emily. Kanina, aakto na sana siyang hihiga ngunit biglang nanghina si Jezabel. Alam niyang hindi lang ito umaarte. Alam niya kasi na ganoon ang maging epekto ng gamot pero siya dapat ang nasa ganoong sitwasyon at hindi ito. Ano ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tyrone at nilapitan si Jezabel. Mabuti naman at narito ka na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero sa tingin ko ay may nainom siyang hindi maganda. Pagalit na tugon ni Jason sa lalaki. Tyrone, help me. Hinawakan ni Jezabel ang kamay ng binata at dinala iyon sa liig niya. Naikuyom ni Tyrone ang kamay na hawak ng dalaga nang masalat ang kakaibang init sa balat nito. Mabilis niyang binawi ang kamay bago pa iyon madala ni Jezabel sa dibdib nito. Sino ang nagbigay sa kanya ng inumin? Nagkatinginan sina Emily at Dory. Parehong kinabahan at baliktad ang nangyari ayon sa kanilang plano. Ito lang ang ininom niyang tubig. Ibinigay ni Joseph ang bottled water. Muling nanlaki ang mga mata ni Dory nang makilala ang bottled water. Siniko niya si Emily upang gumawa ng paraan. Kailangan na mabaling dito ang atensyon ni Tyrone. Mabilis na nagpakatumba si Emily at umaktong ng hihina. Tyrone, tinawagan kita kanina dahil kay Emily. Tiyak na nagdadrama lamang si Jezabel dahil guilty silang magkaibigan sa ginawa nila kay Emily. Natigilan si Tyrone at napatingin kay Emily na sapo ang dibdib at mukhang nahihirapang huminga. Mabilis niya itong nilapitan at sinalat ang noo. Malaman natin kung sino ang nagdadrama pagdating ng doktor. Sarkastikong tura ni Jason at nilapitan ang kaibigan. Ngunit nagulat siya sa ginawa nitong paghila sa kamay niya.
Mukhang hindi na makontrol ng kaibigan ang sarili nito at wala na sa matinong pag-iisip. Nabitawan ni Tyrone si Emily at halos takbuhin si Jezabel nang makitang pilit na niyayakap si Jason at gustong halikan sa leg. Fuck! Napamura si Jason at ang lakas ng pagkahila sa kanya ni Tyrone upang mapaghiwalay sila ni Jezabel. Stay away from her. Angin ni Tyrone kay Jason at hinayaang siya ang yakapin ng dalaga. Tyrone, naiiyak na tawag ni Emily sa binata. Nasaktan siya sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya dahil kay Jezabel. Napangisi si Jason nang mapatingin kay Emily. Nilapitab niya ito upang tulungab. Ako na ang bahala sa kanya. No. Tinabig ni Dory ang kamay ni Jason. Wala akong tiwala sa iyo lalo na at tiyak na magkasabwat kayo ng babaeng iyan upang masira ang reputasyon ng kaibigan ko. The fuck? Ano ang pinagsasabi mo? Kung maayaw mong tulungan ang kaibigan mo then mag-solo kayo dyan. Ipinamulsa ni Jason ang kamay sa bulsa ng suot na pantalon at tumingin kay Jezabel. Tyrone, so hot. Daing ni Jezabel habang ipinapasok ang kamay sa loob ng suot na full sleeve ng binata. Lalong nag-iinit ang pakiramdam niya nang madama ng palad ang matigas na abas nito, napalunok ng sariling laway si Tyrone at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Pilit niyang pinipigilan ang paggala ng malikot nitong kamay ngunit naging traidor ang lakas niya. Hold on, parating na ang doktor. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit at inipit ang mga kamay sa paagitan ng katawan nila. Mariing nakagat ni Emily ang ibabang labi dahil sa inis. Talo na naman siya ni Jezabel, sinubukan niyang magkunwaring hinimatay at nagsisigaw ang kaibigan niya. Ngunit lalo lamang siya nabigo nang marinig ang sinabi ni Tyrone. What are you waiting for? Buhatin mo siya at dalhin sa kabilang bed. Pagalit na utos ni Tyrone kay Jason. Tyrone, bakit mo ipinapasa sa iba ang pag-alaga sa kaibigan ko? Protesta ni Dory bago pa mahawakan ni Jason ang kaibigan niya. TSA, ganyan ka na ba kadesperada para sa kaibigan mo? Ipipilit mong si Tyrone ang magbuhat sa kanya gayong nakikita mong kailangan niyang yakapin si Jezabel. Asar na angin ni Jason kay Dory. Naiiyak na pinanood na pang Dory ang ginawa ni Jason. Naawa kasi siya sa kaibigan at tiyak na magalit ito sa kanya mamaya dahil palpak ang setup na ginawa nila ni Lori. Pota, ang bigat mong babae ka. Reklamo ni Jason at walang ingat na ibinaba si Emily sa maliit na bed. Dalawa kasi ang bed sa loob ng klinik. Nataw siya nang marinig ang mahinang daing nito at nasaktan sa ginawa niya. Deserve mo iyan, bitch. Bulong niya dito bago lumayo. Halos bumaon na ang mga kuko ni Emily sa palad dahil sa higpit ng pagkakuyom ng mga kamay. Kung hindi lang siya nagpapanggap at wala sa paligid si Tyrone ay nasampal na niya si Jason. Lalong nag-ingay ang loob ng klinik nang may pumasok. Sa hinuha niya ay ang doktor na iyo at nurse sa university kaya kinabahan siya. Ano ang nangyari? Tanong ng doktor habang kinukuha ang bagay sa loob ng bag na gagamitin sa pagsuri sa pasyente. Hindi ko rin po alam pero naging wild siya. Sagot ni Tyrone habang hawak ng mahigpit sa magkabilang kamay si Jezabel. Sino ang una ko pong tingnan? Nagpalipat-lipat ang tingin ng doktor sa dalawang pasyente. Ang kaibigan ko, unahin mo pong suriin ang kaibigan ko. Tarantang turo ni Dory kay Emily. Napamura sa isipan si Emily, mukhang nawala sa isip ng kaibigan na wala naman talaga siyang nararamdaman. Kapag sinuri siya ng doktor ay malalaman na wala siyang sakit. Uunahin mo na po siya. Kahit nahihirapan ay nagawa pang magsalita ni Jezabel at nilingon si Emily na nagpapanggap pa ring walang malay. Imumulat na sana ni Emily ang mga mata at pigilan ang doktor, ngunit naudlot nang marinig ang sinabi ni Tyrone. Unahin mo si Jezabel at alamin kung bakit nagkakaganito siya. Utos ni Tyrone sa doktor. Agad na sinunod ng doktor ang binata. Ang nurse ay inutusan niyang tingnan ang isa pang pasyente. Dosi, wala akong napapansing problema sa pasyente, ani ng nurse matapos tingnan ang pulso ng pasyente. Natigilan ng doktor nang matingnan ang mga mata ng babaeng yakap ng binata. Hindi na niya pinansin ang sinabi ng kanyang assistant at nagmamaling tiningnan niya ang heartbeat nito. Not good. Kailangan niyo siyang dalhin ngayon din sa hospital upang maturukan ng gamot. Nangalit ang bagang ni Tyrone at muling yakap si Jezabel ang halos lumubid ang katawan nito at naiiyak na. Pero bago ninyo siya ilabas ay paliguan niyo muna upang maibsan ang init na nadarama niya sa katawan.
Sinunod ni Tyrone ang payo ng doktor. May maliit na banyo sa loob ng klinik at doon niya dinala ang dalaga. Ayaw niyang iba ang gumawa niyon sa dalaga lalo na kung lalaki. Tyrone, hindi ka ba nag-aalala kay Emily? Hindi makapaniwalang tanong ni Dory sa binata bago pa nito mabuhat si Jezabel. Narinig mo namnan ang sinabi ng nurse, okay lang ang kaibigan mo kaya ano ang dapat ipag-alala sa kanya ni Tyrone? Aroganting tanong ni Jason kay Dory. Bubuka na sana ang bibig ni Dory, ngunit biglang bumukas ang pinto at may pumasok na dalawang lalaki at bitbit si Lori. Dosi, nagwawala po siya at parang baliw na nagsasalita, ani ng isang lalaki na teammate ni Jason. Mukhang natuklaw ng ahas si Dory habang nakatingin sa pinsan. Napatingin siya kay Jason, hindi ba at dapat siya ang nawawala sa sarili niya ngayon, na itanong niya sa sarili habang nanlalaki ang mga matang nakatitig kay Jason. Nagmamadaling nilapitan ni Jason si Lori. Ano ang nangyari sa iyo? Sino ang may gawa nito sa matalik na kaibigan ni Jezabel? Bulyaw ni Jason sa dalawang kaibigan. Wala kaming ginawa sa kanya, pare. Mabitawan ng dalawa si Lori at itinaas ang mga kamay. Bigla na lang siyang nagwala doon sa loob ng court. Dugtong pa ng matangkad na lalaki. Tumawa si Lori nang makita si Dory. Ikaw. Nanlalaki ang mga mata ni Dory at umiling-iling. Wala na sa sarili ang pinsan at tiyak na hindi magandang salita ang lalabas sa bibig nito. Hindi siya nito nakikilala at ang tingin sa kanya ay si Jezabel. Kabado na rin si Emily at nanatiling nakapikit ang mga mata. Mukhang hindi lang sa kanya pumalpak ang gamot kundi maging ang para sana kay Jason. Lalong natawa si Lori nang pandilatan siya ng mga mata ng babae. Nakita kitang nilagyan mo ng gamot ang inumin. Tumalim ang tingin ni Tyrone kay Dory. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi totoo ang sinabi niya. Nahihibang na siya kaya huwag ninyong paniwalaan. May kasamang iling na paliwanag ni Dory. Malinaw na ang lahat. Sa iyo galing ang tubig na ito at gusto ninyong masira ang pagkatao ng magkaibigan. Nangangalit ang bagang naa ni Jason. Totoong galit siya dahil kung hindi natuklasan ng kaibigan ang masamang balak ng mga ito ay sila ni Jezabel ang masisira ngayon. Siya sana ang nasa kalagayan ni Lori ngayon na nawala sa sarili at ang masisi ay si Jezabel. Napabangon na si Emily at hindi kayang makinig na lang sa mukhang talunan na boses ng kaibigan. Ano ang nangyayari? Painosente niyang tanong habang iginagala ang tingin sa paligid. Kasabot ka ba ng babaeng iyan? Galit na tanong ni Tyrone kay Emily. Nanatiling clueless lang si Emily at naluluhang tumingin sa binata. Naguguluhan ako, ano ang ibig mong sabihin, Tyrone, kilala mo si Emily at hindi niya magawa ang binibintang sa amin ng babaeng iyan. Sinamaan na ni Dory ng tingin si Lori. Alam niyang hindi nito ginusto ang nangyayari pero kasalanan nito kung bakit palpak lahat ng plano nila. Totoo ang sinasabi ko, gusto niyang sirain, hindi maituloy ni Lori ang nais sabihin at parang kinikiliting tumawa ito. Nandito yung powder na patingin si Dory sa bag na itinaas ni Lori. Kahit nawala ito sa sarili ay naalala nito ang bagay na inilagay sa bag lihim siyang napangiti sa isiping makaligtas sila sa bentang sa kanila. Kaya kong patunayan na wala kaming kinalaman. Kahit masama na talaga ang pakiramdam ay napatikwas ang kilay ni Jezabel at napangiti. Kung ano man iyang balak mo ay tiyak na kasinungalingan lamang, ani Jason at hindi patalo sa babae. Umangat ang isang sulok ng labinji Dory. Malinis ang konsensya naming magkaibigan. Alam din ng lahat na kayang saktan ni Jezabel ang sarili para lang mapasama ang kaibigan ko sa mata ni Tyrone. Lihim na napangiti si Emily at nagpapasalat sa kaibigan sa isipam lamang. Kita niya rin sa mukha ni Tyrone na nag-alinlangan na ito kung talaga bang biktima nila si Jezabel. Siguraduhin mo lang na may ebidensya ka sa pamimintang kay Jezabel. Banta ni Jason kay Dory. Of course at nasa bag tiyak ni Jezabel ang ebidensya. Turo ni Dory sa bag ni Jezabel na hawak ni Jason. Lalo siyang nagbunyi nang humigpit ang hawak ni Jason sa naturang bag. Kung wala kayong tinatago sa bag na iyan ay bakit ayaw mong patingnan sa akin ang larman? Hamon pa niya sa binata. Masama ang tinging ipinuko ni Tyrone sa lalaki. Ibigay mo sa kanya ang bagi. Nasaktan si Jezabel sa narinig, malinaw na naniwala si Tyrone sa bentang ni Dory at hindi man lang nagdalawang isip. Tumawa siya ng mahina at inalis ang mga kamay na nakapulupot sa baywang ng binata. Jason, ibigay mo.
Natigilan si Tyrone nang marinig ang malamig na tinig ni Jezabel. Tangkang hahapitin niya ito sa baywang ngunit itinulak siya. Nagilty siya nang makitang nasaktan niya ang damdamin ito dahil para na rin siyang naniwala sa sinabi ni Dory. Magpapaliwanag sana siya dito, ngunit malakas siyang tinulak at nagmamadali itong pumasok sa banyo. Naglock na rin ito ng pinto na ikinabahala niya. May nakita ka ba? Sarkastikong tanong ni Jason. Napatingin si Tyrone sa gamit na nalaglag sa sahig mula sa bag ni Jezabel. Wipes, cellphone, face powder, lipstick at suklay lang ang laman ng bag, wala ang bagay na sinasabi ni Dory na ebidensya. Dory, bakit mo nagawa ito? Alam kong mahal mo ako at ayaw inaapi ni Jezabel. Pero mali itong ginawa mo para lang mapasaya lang ako. Lumuluha na hinawakan niya ang kamay nito. Pinisil niya iyon at nakiusap ang tinging ipinukol dito nang magsalubong ang tingin nila. Mariing nakagat ni Dory ang ibabang labi at napaluha na rin. Nilunok ang pride at nagyuko ng ulo. I'm sorry. Hindi ko iniisip na may epekto din sa iyo ang gagawin ko kapag nalaman ang katotohanan. Pumalatak si Jason, hindi niya akalaing kayang isakripisyo o ilaglag ni Emily ang matalik nitong kaibigan para mailigtas ang sarili. Gusto niyang maawa kay Dory at mukhang no choice kundi ang magsalipisyo. Well, wise na desisyon iyon. Kapag pareho silang nakulong ay walang tutulong upang makalaya ang isa sa mga ito. Gustong sakalin ni Tyrone si Dory pero kailangan niyang unahin si Jezabel. Nasaan ang susi? Pagalit niyang tanong sa nurse. Nagmanadaling inabot ng nurse kay Tyrone ang susi ng banyo. Sinipa na ni Tyrone ang pinto pagkabukas niyon. Halos tumugo na ang ngipin niya dahil sa pangangalit niyo nang makitang basang-basa ang dalaga at nanginginig na habang yakap ang sarili. Mabilis niyang hinubad ang coat at ipinasuot sa dalaga, ngunit tinabig ang nahabang yakap ang sarili. Mabilis niyang hinubad ang coat at ipinasuot sa dalaga, ngunit tinabig ang kamay niya. Go away, si Emily ang tulungan mo at huwag mo na akong lapitan pa. Bulyaw niya kay Tyrone at muling sumandok ang tubig gamit ang tabo ay binuhusan ang sarili. I'm sorry. Niyakap ni Tyrone ang dalaga at walang pakialam kahit basa na rin siya. Humigpit ang yakap niya dito nang pagtutulakan siya ng dalaga. Please calm down. I'm sorry, Simon, dadalhin na kita sa hospital. I hate you. Nanghihinang hinampas niya sa balikat ang binata. Jason, help me. Lalong nangalit bagang ni Tyrone dahil sa galit sa sarili at sa nangyayari sa dalaga. Naintindihan niya kung bakit malaki ang tampo sa kanya ngayon ng dalaga. Ako na ang bahala sa kanya. Pagmamagandang loob ni Jason at naaawa na siya sa kaibigan. No. Matigas na tura ni Tyrone. Kung gusto mo talagang makatulong ay tumawag ka ng pulis ang ipahuli ang babaeng iyon. Sa lakas ng pakasabi ni Tyrone at abot iyon sa pandinig ng lahat na nasa loob ng klinik. Nanginig na sa takot si Dory at ayaw niyang makulong. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makalabas agad. Pabulong na pangako ni Emily sa kaibigan at niyakap ito. Wala nang lakas si Jezabel upang manlaban kay Tyrone nang buhatin na siya. Pero nang makita si Emily na umiiyak habang yakap si Dory ay gusto niyang matawa. Mang mapatingin kay Lori ay hindi na niya napigilan ang pag-alpas ng tawa. Sabog kasi ang buhok nito at panay ang tawa. Hindi niya ma-imagine ang mukha ni Jason kung ito ang nakainom ng gamot. Huwag ninyo hayaang makaalis ang babaeng iyan. Matigas na utos ni Tyrone bago nilampasan sina Emily at Dory. Dalhin niyo na rin sa hospital si Lori. Utos ng DN na kapapasok lang at hindi pa alam ang buong pangyayari. Nagkagulo ang mga estudyanteng ba sa hallway nang makita na buhat ng gwapong lalaki si Jezabel. Nagsunuran ang mga ito sa nagmamadaling binata hanggang makasakay sa sasakyan. Drive! Pagalit na utos ni Tyrone sa driver niya. Bilisan mo ang pagpatakbo ng sasakyan. Bulyaw na niya sa driver nang manginig na ang dalagang yakap. Hindi malaman ni Jezabel kung ano ang nararamdaman. Ang init rin ng pakiramdam niya pero nanginginig ang buo niyang katawan. Pansamantala lang pala ang pagganda ng pakiramdam niya kanina. It's hot. Hindi na naman niya mapigilan ang sarili na hakikan kung saan nalarang ang kayakap. Fuck! Nagigtingan ang ugat sa lieg at braso ni Tyrone dahil sa pagpipigil na huwag tugunin o patulan ang ginagawa sa kanya ng dalaga. Ang lakas na naman nito at nagawang kumandog sa mga hita niya.
Basa marin ang damit niya pero sa halip na lamigin ay kabaliktaran ang naramdaman niya. Pakiramdam ni Jezabel ay nakalutang siya sa alapaap nang maramdaman ang halik sa kanyang labi. Feeling niya ay nanaginolip lang siya at ayaw na niyang gumising pa. Pakiramdam ni Tyrone ay lalo siyang inuhaw nang matikman ang labi ng dalaga. Kinuyumos niya ng halik ang labi ng dalaga habang hawak ng mahigpit ang mga kamay nito. Gusto niya lang sanang patigilin ito sa pamamagitan ng halik. Pero para siyang naadik bigla at ayaw nang maputol ang halik sa dalaga. Itinanim na lamang niya sa isipan na ginagawa niya ito dahil kailangan at upang matulungan ang dalaga sa nararamdaman nito. Malaking lunok ng sariling laway ang ginawa ni Dory at hindi makapaniwala sa nakikita. Mabilis siyang umupo ng paskwat at binuksan ang pack ng wipes. Kulang na lang ay baliktarin niya ang bag at hinanap ang malit na plastic na alam niyang nailagay ni Lori doon kanina. Enough! Galit na inagaw ni Tyrone ang bag ni Jezabel mula kay Dory. Look what have you done? Napapiksi si Emily at natakot sa boses ni Tyrone. Hindi ito natuwa sa ginawa ni Dory lalo na at halatang nagtanpo dito si Jezabel. Bumaba na siya sa kama at mukhang hirap na lumapit sa binata. Tyrone, please huwag kang magalit sa kaibigan ko. Ginagawa niya lang ito upang linisin ang pangalan niya. She's the gay friend and alam mo ang ugali ni Jezabel ay nakita mong walang ibang laman ang bag niya. Kaya sana ay huwag mo na ring pagbintangan si Jezabel para lang sirain siya. Putol ni Jason sa pagsasalita ni Emily. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Malinaw na biktima siya rito at hindi biro ang nararamdaman niya ngayon para pagbintangan ninyo. Napatiimbagang si Tyrone at lalong na guilty para kay Jezabel. Inalis niya ang kamay ni Emily na nakahawak sa braso niya upang sundan si Jezabel sa banyo. Ngunit ayaw pa rin itong buksan ang pinto. Naririnig niya ang tulo sa gripo at mukhang pinaliguan na nito ang sarili. Mukhang alam na alam ninyong may itinatago si Jezabel sa kanyang bag ngayong tapos na kayo sa bag niya, siguro na mab ay pwede ko rin tingnan ang bag ninyong dalawa. Kinakabahang napatingin si Dory sa kaibigan. Ramdam niyang kinakabahan din si Emily. Si Lori ay iginapos na ng mga kaibigan ni Jason dahil nanakit at lahat magawakan ay ibinabato. Kung wala sa bag ni Jezabel ang powder dumoble ang kaba na nadarama niya nang mahinuhang maaring nasa bag nila ang baturang maliit na plastic. Mabilis niyang dinampot ang bag at itinago sa likod ngunit nakita na iyon ni Jason. Bakit mukhang takot kang matingnan ang laman ng bag mo? May itinatago ka ba? Nang aasar na tanong ni Jason. Mabilis nagpakatumba si Emily at humawak sa ulo. Tyrone, please help me. Nahihilo ako at ang init ng pakiramdam. Dalhin mo ako sa hospital. Pag nakaawa niya sa binata. Binalikan ni Tyrone si Emily upang daluhan sana, ngunit nang uyam na hinamon siya ni Jason. Treon, baka naman pwede kang maging patas sa pagkakataon na ito. Ginulo nila ang bag ni Jezabel, hindi ba dapat iutos mo ring patingnan ang bag nila? Napatiimbagang si Tyrone. Ang ayaw niya sa lahat ay kausapin siya sa ganoong paraan. Pero tama ang lalaki at kasalanan niya kung bakit galit na naman sa kanya ngaton si Jezabel. Walang salitang inagaw niya ang hawak na bag ni Dory at siya mismo ang nagbukas niyon at tiningan ang laman. Hindi na niya nagapos ang pagprotesta ng pagbukas ni Tyrone sa bag niya at bumungad agad ang bagay na hindi niya gusto nang makita pa. Huli na upang agawin ang bagay Tyrone at hawak na nito ang maliit na white plastic pack. Bumigay ang kamay ni Emily na nakatukod sa sahig nang makita ang hawak ni Tyrone na galing sa bag ng kaibigan. Wala na, tapos na ang palabas na ginawa nila ngayong araw at bumalik sa kanilang lahat iyon. Hindi niya magawang salubungin ang nagbabagang mga tingin ni Tyrone sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Tyrone habang itinataas ang hawak at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano napunta sa bag ko iyan. Pilit pa ring na-deny ni Dory. Huwag mong sabihing si Jezabel ang naglagay niyan sa bag mo dahil gusto kayong sirain. Sarkastikong tanong ni Jason sa babae. Napipilan si Dory at napahiya sa sinabi ni Jason. Lahat ay nakatingin na sa kanya at nanghusga ang tingin. Nagpapasaklolo ang tingin niya kay Emily, ngunit ganoon na lang ang pagguho ng mundo niya nang marinig ang sinabi ng kaibigan.